Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagbigay ng update sa isinasagawang investigasyon at hakbang ng pamahalaan sa mga anomalya sa flood control projects. Camarines Sur gumamit na ng air assets sa paghahatid ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Uwan. 920 milyong pinsala bunsod ng Bagyong Uwan na itala sa probinsya ng Aurora. At 346 na mga Pilipinong nailigtas mula sa human trafficking activity sa Myanmar nakabalik na ng Pilipinas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 13, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Sa dami ng mga natanggap na sumbong ng pamahalaan kaugnay ng umano'y mga maanumalyang flood control projects, tukoy na ng Independent Commission for Infrastructure kung alin sa mga ito at kanilang tututukan. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Inihayag ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. na sa kabuuang 421 na ghost flood control projects na unang tinukoy ng ICI. Bibigyan nila ng mataas na prioridad ang 80 proyekto kung saan sangkot ang 15 hanggang 18 contractors na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nito ayon sa dating PNP chief, titingnan din nila ang flood control project sa Cebu at aalamin kung ano ang naging dahilan bakit napakalaki ng pinsalang nangyari rito sa kabila ng napakalaking flood control budget na nakalaan sa lugar. Dagdag ni Azurin, nakikipag-ugnayan na rin ang ICI sa Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation upang makuha ang bid documents gamit ang subpoena power ng mga ito at upang maihambing din ng komisyon ang mga nakasaad sa dokumento sa aktwal na implementasyon ng proyekto sa lupa. We hope we can definitely kasi sa ngayon we are now getting yung mga bid documents through the help of the CIDG and the NBI kasi meron silang subpoena power. So we need to study yung bid document. Ibabangga namin yan dun sa actual na implementation of our projects. Out of the 421 is we are prioritizing the 80 projects na ang involved dyan are the 15 or 18 na contractors na minention ko. Idinagdag pa ng ICI Special Advisor na bukod sa Cebu, i-inspeksyonin din ng komisyon ang mga proyekto sa Ilocos Region. The other week na nasa Davao kami. So this week we intend to go sa Ilocos Region naman. And then hopefully by Sunday nasa Cebu kami. So yun yung mga ongoing na mga activities na ICI. Sa Central Cebu tayo sa Cebu City and Mandawi. Basta yung mga badly affected na. Kaugnay nito, ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, magsusumite sila ng ulat tungkol sa mga flood control projects sa Cebu sa ICI. Isasubmit na namin ang report namin on Cebu sa ICI in the next few days. I-refer na namin sa kanila yon. Paliwanag ng kalihim, ito ay dahil ang Cebu ay kabilang sa mga probinsya na lubhang nasalanta ng nagdaang Bagyong Tino at libo-libong residente rin ang naapektuhan. Bukod dito muling binanggit ni Secretary Dizon na sinimulan na nila ang pagsasaayos upang maipatupad ang matagal nang nakabinbing 2017 Flood Control Master Plan para sa Cebu. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ibibigay ng Philippine National Police ang buong pakikiisa sa Independent Commission for Infrastructure upang labanan ang mga ghost projects sa bansa. Ito ang tiniyak ni PNP Acting Chief
Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. kasunod ng isinagawang High Command Conference sa Campo Crame kahapon sa pangunguna ng ICI. Kasama rin sa naturang pulong ang Office of the Ombudsman, Department of Justice, National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines. Pinangunahan ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes ang pagpupulong na dinaluhan nila Commissioner Rogelio Singson, Special Advisor at dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr., Retired Major General Ariel Kakulitan, Attorney Raymond Rojas at Attorney Rufino Mantos III. Kasama rin sa mga dumalo sina Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sinabi ni Nartates mahalaga ang papel ng pulisya bilang tagapangalaga ng batas, tagapagtanggol ng katotohanan, tagakalap ng mahalagang impormasyon at ebidensya para sa mabilis na pagpapanagot sa mga maisala. Kinumpirma ng Department of Public Works and Highways ang pagkasawi ng Bids and Awards Committee Chairman ng Sorsogon 1st District Engineering Office na si Engineer Larry Reyes. Sa isang pahayag, nilinaw ng kagawaran na wala umanong kinalaman sa mga kinakaharap nilang issue ng DPWH ang pagkasawi ni Reyes. Hinihikayat naman ng ahensya ang publiko at mga mamamahayag na igalang ang request for privacy ng pamilya ni Reyes. Binunyag ni Senator Amy Marcos na mayroon umanong mga babaligtad na testigo sa darating na Senate Blue Ribbon Committee hearing. Dagdag pa nito, posibleng hindi rin dumalo sa pagdinig si resigned Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control scandal sa Biyernes, November 14, sinabi ni Senator Amy Marcos na maaaring may mga testigong magre-recant o babawiin ang kanilang salaysay at babaligtad mula sa kanilang mga unang naging testimonya. Magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil premature, tinakot ang pamilya, at halos tinutukan ang asawa at anak. Ilang ulit naman tinanong ng media kung ang tinutukoy bang testigo ng senadora ay ang dating security consultant na si Orly Guteza na nag-deliver umano ng mga maleta ng pera sa address ni resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ngunit hindi ito tahasang kinumpirma ng presidential sister at nagbigay lamang ng clue na ang witness na ito ay nagsalaysay ng kanyang personal knowledge tungkol sa anomalya. Katumbas ng pagbibitaw ng malalaking pangalan at mabibigat na testimonya sa hearing. Anya, bukod rito, may iba pang mga testigo na pinipigilan na rin umanong magsalita at hindi na nais pang imbitahan. Sa palagay ko, kahit ano pang mag-recant dyan, kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Dinilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino hindi na po magpapaloko. Hindi rin pinangalanan ni Senator Marcos kung sino ang tinutukoy nitong nananakot sa mga testigo, ngunit makakapangyarihang tao umanong takot ring madawit sa katiwalian. Sa kabila nito, alam anya ng buong kapulungan ang totoo at kilala ng mga Pilipino kung sino ang mga sangkot sa anomalya. Samantala, nagpahiwatig rin ang senadora sa posibleng hindi pagdalo ni dating Speaker Martin Romualdez sa Senate Blue Ribbon hearing. Hindi na star witness ang aking pinsan. Yun ata yung original plan eh. Nagbago ata isip, nahiya din sa sarili. Nagbago ang isip, hindi na a-attend ang information ninyo. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Ginuloko na tayo ng lubus-lubusan. Base anya sa kanyang mga nababalitaan, ang 17 congressman na lamang na inimbitahan rin ni Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson ang papalit ng mga testigo dito. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Kinumpirma ni Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Director Police Major General Robert Marico II ang pagsasampa ng reklamo laban kay Cavite Representative Kiko Barzaga. Sa kanyang ipinadalang mensahe, sinabi nitong may kinalaman ito sa nangyaring karahasan sa Mendiola noong September 21 rally. Gayunman, tumanggi na si General Marico na idetalye pa ang reklamo na maaaring makaapekto sa magiging resulta ng preliminary investigation na isinasagawa ng Quezon City Prosecutor's Office. Nauna nang lumabas ang report na mayroong sabpina na inilabas ang korte laban sa mambabatas. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Finance Undersecretary Charlito Martin Mendoza bilang bagong commissioner ng Bureau of Internal Revenue kapalit ni Romeo Lumagi Jr. na nagsilbi sa kagawaran sa loob ng 3 taon. Kinumpirma ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez ang appointment kay Gomez, ngunit hindi na niya sinabi ang dahilan ng pag-alis ni Lumagi. Bago ang kanyang pagkakahirang sa BIR, pinamunuan ni Mendoza ang Revenue Operations Group ng Department of Finance na tumutok sa operasyon ng BIR at Bureau of Customs upang matiyak na maabot ang target na kita ng pamahalaan. Si Mendoza na top 3 sa 2004 bar exam ay dating district collector ng BOC Port of Cebu at naging private lawyer at professor bago pumasok sa pamahalaan. Nagbigay ng update si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng mga naging aksyon ng pamahalaan sa issue ng anomalya sa flood control project sa nakalipas na 3 buwan. Ayon sa Pangulo, kabilang sa tinututukan ng kanyang administrasyon ang reforma sa mga ahensya upang maiwasan na ang anomalya o korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Para sa detalye, may report si Nel Maribuhok live. Nel, ano na ang susunod na mga gagawin ng pamahalaan at may malinaw na bang mapapanagot? Ito kasi yung tinatanong ng marami. Yes, Ella, sinagot yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung meron bang mananagot dito sa anomalya sa flood control projects. Pero una sa lahat, iniulat muna ni Pangulong Marcos yung mga ginawang hakbang ng pamahalaan sa nakalipas na 3 buwan. Kabilang na rito ang pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, mga inihaing rekomendasyon na kasuhan dahil sa issue sa flood control projects. Ay pa sa Pangulo, nagpatupad na rin ng reforma ang kanyang administrasyon upang mabawasan ang korupsyon. Kabilang na ang paglalagay ng transparency portal kung saan makikita ang mas malawak na detalye ng mga proyekto ng gobyerno maging ang kontraktor nito. Isa pa sa mga tinitignan ng Pangulo ang paggamit ng smart technology gamit ang artificial intelligence na sa proseso ng mga kontrata ng gobyerno. Ang pagpapatupad ng Department of Public Works and Highways ng 50% na pagpapababa sa halaga ng materyales sa mga infra project. Ukol nga doon sa tanong kung may mapapanagot o may inaasahan na bang makukulong sa mga sangkot sa anomalya, ayon kay Pangulong Marcos, bago matapos ang taon ay mayroon ng makukulong. Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Ayon kay PBBM, hindi lamang ang mga kontraktor o pribadong individual ang mapapanagot. Meron din anyang mga politiko. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nasa 4.5 milyon ang mga Pilipino ang naapektuhan ng Bagyong Uwan. Batay sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense kagabi, katumbas ito ng nasa 1.3 milyon na mga pamilya.
Samantala, nasa 7,700 na mga pamilya pa o katumbas ng nasa 196,000 na individual ang nananatili pa rin sa nasa 10,000 evacuation center sa bansa. Gumagamit na ng air assets ang lokal na pamahalaan ng Camarines Sur upang mapabilis ang paghahatid ng relief goods sa mga naapektuhan ng bagyong Uwan. Tuloy-tuloy naman ang pamimigay ng tulong ng pamahalaan sa iba pang lugar na matinding nasalanta sa lalawigan. Para sa detalye ng balita, may report si Ryan Salatandol mula sa Camarines Sur, live. Ryan, gaano kalawak ang airlift operations ngayon sa Camarines Sur at gaano karami na ang mga lugar na napadala ng tulong? Yes, Ella, magandang tanghali. Sinusuyod ngayon ng airlift operation ng Camarines Sur Province itong mga lugar na mahirap puntahan ng land travel. Kagaya nitong mga lugar sa Barangay Daraga, Uring, Gugon, Gata, Masaangat, Kagnipa, Burabod, Kagamutan, Sumaoy at Binagasbasan. Ito yung mga lugar, Ella, na patuloy na pinupuntahan nila ngayon para magdala ng mga relief packs. Ella, mahirap maabot ang mga liblib na lugar dahil sa mga nasirang kalsada, kaya naman gumamit na ng Black Hawk helicopter ang pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur, katuwang ang Philippine Army upang makapaghatid agad ng relief goods sa mga apektadong residente. Tuloy-tuloy rin ang relief operations ng DSWD at ng mga lokal na pamahalaan sa mga bayang apektado ng pananalasa ng bagyong Uwan sa rehiyon. Ayon sa 9th Infantry Division, nag-deploy sila ng higit 800 tauhan kasama ang 115 CAFGU at 252 reservists para tumulong sa rescue at relief operations, pati clearing operations sa buong Bicol Region. Samantala, umabot na sa 7,389 na magsasaka ang apektado ng bagyo sa pananim ng palay, mais at high-value crops. Habang nasa halagang 308 million ang tadsyang pinsala ng agrikultura. Kaya humihingi rin ng ayuda ang ating mga kababayang magsasaka na nasiraan ng pananim dulot ng bagyo sa lalawigan. Sa ngayon, nasa 100,720 individual pa ang nananatili sa mga evacuation center. Karamihan ay nasira ang mga bahay at hindi pa makabalik sa kanilang mga lugar. Sa ngayon, Ella, ay tuloy-tuloy yung isinasagawang relief operation sa iba't ibang mga lugar dito sa probinsya ng Camarines Sur at sa taya ng Office of Civil Defense Bicol sa buong Kabikulan sa infrastructure at agriculture ay po umaabot na sa 400 million mahigit ang pinsala nitong si Bagyong Uwan dito sa Bicol Region. At yun muna latest live mula dito sa Camarines Sur. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Ini-adapt ng Kamara ang House Resolution number 436 para ipaabot ang suporta sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan sa mga bahagi ng Visayas, Mindanao at Luzon. Kabilang din sa nakasaad sa resolusyon ang pagpapabilis sa relief at recovery efforts ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Pinagtibay sa plenaryo ng Kamara ang House Resolution number 436, November 12, araw ng Miyerkules. Layo nitong ipaabot ang pagmamalasakit at suporta ng kapulungan sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan sa mga bahagi ng Visayas, Mindanao at Luzon. Nakapaloob din sa resolusyon ang panawagan ng Kamara sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan at organisasyon na paigtingin ng relief at recovery efforts sa mga naapektuhan ng kalamidad. Kasabay naman ito ang pagkilala sa tulong at suporta ng mga lokal na pamahalaan, civil society organizations at volunteers sa mga apektadong komunidad. Bukod dito, tiniyak din ng resolusyon na tutugon ng House members sa kinakailangang relief at rehabilitation efforts para sa mga kababayan.
Pangunahing may akda ng resolusyon sina Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III, House Majority Leader at Ilocos 1st District Representative Sandro Marcos at House Minority Leader 4Peace Party List Representative Marcelino Libanan. Samantala, kwinestyon naman ni House Deputy Minority Leader at Dinagat Islands Representative Kakabag-Aw ang pagpapatuloy ng mga pagmimina sa mga probinsya na dapat ay inaalagaan ng mga kabundukan. Ito ay matapos ang matinding epekto ng mga nagdaang bagyo sa mga lalawigan. Tanong nito, ano ba ang mahalaga? Maliit na kikitain mula sa mining activities o buhay ng mga taong naisa sa panganib pag may matinding kalamidad? Malaking question sa mga tao, anong bang mahalaga ang ma-preserve ang aming buhay o yung sinasabi nilang kita mula sa minahan na hindi naman namin napapakinabangan? Mahalagang question yon para sa mga sa mga taga-isla na kagaya ko. Kabilang ang Dinagat Islands sa lubang naapektuhan ng Bagyong Tino at isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding pinsala. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpakalat na search dogs ang Police Regional Office 7 para tumulong sa nagpapatuloy na search and retrieval operations sa mga biktima ng Bagyong Tino. Ayon kay Police Regional Office 7 Director, Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ito'y bilang tugon sa hinaing ng ilang mga residente kaugnay ng mabahong amoy sa kanilang lugar na pinangangambahang mula sa mga namatay na tao at hayop. Ang report ay hatid ni Lea Ilagan, live. Lea, marami pa rin ba ang pinaghahanap na nawawala mula sa Bagyong Tino? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Nasa 57 pa ang hindi pa rin natatagpuan sa buong lalawigan na patuloy na pinaghahanap ng mga pulis. Kaya naman, pinag-igting pa ng Police Regional Office 7 ang paghahanap sa mga individual na napaulat na nawawala sa iba't ibang lungsod at bayan sa Cebu isang linggo matapos ang naranasang flash flood sa kasagsagan ng Bagyong Tino. Agad na pinadagdagan ni Pro 7 Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang pag-deploy ng karagdagang search dogs mula sa PNP, EOD K9 at Philippine Coast Guard para sa mas mabilis na paghahanap sa mga nawawala. Personal din pinangunahan ng General ang search and retrieval operation sa Barangay Bakayan sa Cebu City kung saan may 5 residente pa ang naiulat na nawawala. Sa gitna, Ella, ng paghahanap, nagpakita ng indikasyon ng mga aso sa ibabaw ng mga naipon ng mga debris sa gilid ng ilog sa Sitio Comon. Agad ding kinordonan ng search team para simulan ang paghuhukay. Ayon na kay General Maranan, malaking tulong ang search dog sa paghahanap dahil matalas ang pang-amoy ng mga aso kahit na nasa ilalim pa ng lupa at debris. Nakaka-save din anaya ng manpower ang mga pulis at naiga-guide din sila ng mga aso kung alin ang unang bubuklatin. Una ng binisita ni General Maranan ay sinasagawang clearing at search and retrieval operation sa bayan naman ng Liluan at Compostela. Base, Ella, sa datos ng Office of the Civil Defense, 115 individual pa ang naitalang namatay, 451 ang nasugatan, habang 57 nga ang nawawala sa buong lalawigan ng Cebu. Giit ni General Maranan, hindi sila titigil sa paghahanap hanggat hindi nakikita ang lahat ng mga nawawalang biktima. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Prioridad ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng Emergency Cash Transfer o ECT program sa mga pamilyang lubos na nasira ang mga tahanan dahil sa Typhoon Uwan. Inihayag ito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kasabay ng kanyang pagbisita sa Aurora Province na isa sa mga lalawigan na sinalanta ng malakas na bagyo. Nakiusap si Secretary Gatchalian sa mga lokal na opisyal na tutukan ang pag-assess sa mga nasirang tahanan. Sa ilalim ng ECT program ng ahensya, tatanggap ng 5,000 pesos ang mga partially damaged ang bahay at 10,000 pesos naman sa mga totally damaged.
Mahigit 700 silid-aralan sa Cordillera Administrative Region ang nasira ng Super Typhoon Uwan. Ayon sa DepEdCar, patuloy ang isinasagawang assessment sa mga paaralang apektado ng bagyo. Para sa detalye, may report si Grace Doctolero live. Grace, ano ang latest update tungkol sa mga nasirang paaralan sa rehiyon? Ella, batay sa pinakahuling datos ng Department of Education Cordillera hanggang November 11, nasa 700 classrooms ang napinsala sa rehiyon dahil sa Super Typhoon Uwan. Patuloy naman ang pagtatasa ng DepEdCar upang matiyak ang kabuang pinsala at mga kailangang repair sa mga paaralan. Sa mga ito, 72 ang totally damaged, 148 ang may major damage at 461 naman ang kailangan lamang ng minor repairs. Pinakamaraming nasirang classrooms ang naitala sa lalawigan ng Abra na tila siyang pinakamatindi ang tinamaang bahagi ng bagyo. Ayon sa DepEdCar Public Affairs Unit Head na si Cyril Gay Miranda, kasalukuyang nagva-validate at nagve-verify ng mga report ang mga engineers at DRRM officers upang matipong mabuti ang lawak ng pinsala na isusumiti naman sa National Office. Dagdag ni Miranda, 4 na paaralan sa Kalinga ang nakaranas ng erosion. Ang Kabugaw Elementary School, Pugong Elementary School, Wagas Annex, Balingtiagaw Elementary School at Abling Elementary School. Samantalang mananatiling unsafe para sa face-to-face classes ang Lobo Elementary School at Babanaw Elementary School sa Kalinga dahil sa naitalang pinsala. May mga nasirang wash facilities din sa ilang paaralan sa rehiyon. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang DepEdCar sa mga local government units at school heads upang makapaglunsad ng agarang repair at rehabilitation program. Ella, ayon sa kagawaran, prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral at ang agarang pagbabalik ng mga klase sa ligtas na pasilidad. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Lumobo ang halaga ng pinsala sa probinsya ng Aurora, bunsod ng bagyong Uwan. Ito ay matapos matukoy na rin ang mga pinsala sa iba pang sektor sa lalawigan. Mula sa Baler, Aurora, alamin natin ang update sa report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, gaano nakalaki yung pinsala na tinamo ng Aurora Province dulot ng bagyong Uwan? Umaabot na ng 720 milyong piso ang kabuang halaga ng pinsala sa lalawigan ng Aurora dahil yan sa pananlasa ng bagyong Uwan. Batay sa huling datos ng Aurora Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, as of November 12, alas 5 ng hapon, nakapagtala ng daan-daang milyong pisong pinsala sa infrastruktura, agrikultura at turismo sa Aurora Province. Pinakamalaki rito ang mga nasirang infrastruktura na umaabot ng mahigit 400 milyong piso. Sumunod ang sektor ng turismo na nagtamo ng nasa 316 million pesos na pinsala, habang 187 million pesos naman sa agrikultura. Sa infrastruktura, pinakamalaking pinsala ang natamo ng mga bayan ng Dingalan at sa Dipakulaw, kung saan nasaan ang bahagi ng nagpira-pirasong kalsada ng Baler Kasiguran Road. Sa agrikultura naman, halos di magkakalayo ang halaga ng pinsala sa mga munisipalidad ng Dingalan, Baler at Dilasag. Pinakaapektado dito ang mahigit 800 fishing vessels o mga bangkang ginagamit sa pangingisda, kung saan umaabot ng nasa 73 million pesos ang pinsala. At sa turismo, pinakanaapektuhan dito ang Dipakulaw, kung saan nasira ang ilang mga establishmento, partikular na ang mga resorts at kainan sa tabing dagat. Pangunahing dahilan nito ang pagkasira
ay ang malalakas na alon at storm surge o daluyong dala ng bagyong Uwan. Umaabot naman ng halos 4,000 bahay ang nasira ng bagyo, kung saan halos 700 sa mga ito ay totally damaged o tuluyang nawasak. Pinakamarami sa mga nasirang bahay ay sa bayan ng Dilasag na nasa nasa hilagang bahagi lang ng Dinalungan, kung saan unang naglandfall o tumama ang sentro ng bagyong Uwan. Ngunit marami ring na-wash out na bahay sa mga bayan ng Dingalan at nasa pinakatimog bahagi ng Aurora at ang Kasiguran na nasa pinakahilagang bahagi naman ng Lalawigan. Agad sa pinakahuling datos ng Aurora PDRRMO ay wala pa ring serbisyo ng kuryente sa mga bayan sa hilagang bahagi ng Aurora. Partikular na nga yan sa Dipakulaw, Dilasag at Kasiguran. May ilang barangay naman sa Dinalungan ang mayroong naiulat na supply na ng tubig, habang nananatiling unstable ang telco o cellphone signals sa mga naturang munisipalidad. Yan ang latest dito sa Aurora. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Nakatakdang magsumite ng panibagong rekomendasyon ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong araw sa Office of the Ombudsman. Resulta ito ng nagpapatuloy na investigasyon ng komisyon sa mga anomalya sa flood control projects sa bansa. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, anong nilalaman itong panibagong rekomendasyon ng ICI ngayong araw sa Office of the Ombudsman? Ella, ito na nga yung ikalimang interim report at rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na kanilang isusumite sa Office of the Ombudsman, kung saan ngayon inirekomenda nila na i-validate at imbestigahan ang isang panibagong flood control project sa Bulacan na nagkakahalaga ng 74 million pesos. Ayon kay Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairperson, Retired Justice Andres Reyes, proyekto ito sa 1st District ng Bulacan sa ilalim ng contractor na Darcy and Anna Builders and Trading, kaugnay ng pagtatayo dapat ng riverbank protection structure. Base aniya sa report ng Commission on Audit o COA, walang itinayong proyekto sa lokasyon na nakalagay sa approved bid plans. Kaya kasama sa pinaiimbestigahan ngayon ng komisyon, sila dating Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, maging si Assistant District Engineer Bryce Hernandez, si Mr. Darcy Kimel Respicio na siyang may-ari ng nabanggit na construction firm at iba pang mga personalidad. Kaugnay ito ng posible nilang paglabag o violation sa ilang batas gaya ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at iba pa. Bukod sa mga ito, muling inirekomenda nila Justice Reyes na pag-aralan kung may potential na paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees, sila dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, former Undersecretaries Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral. Muling binigyang diin ni Justice Reyes na ito lamang ay preliminary findings at ipinauubayan na nila sa Office of the Ombudsman ang pag-iimbestiga sa mga posibleng paglabag at irregularidad sa nasabing proyekto sa Bulacan. Ella, nabanggit din kanina ng ICI Chairperson na si Justice Andres Reyes na sa mga susunod na araw o sa mga susunod na report o rekomendasyon na kanilang isusumite sa Office of the Ombudsman ay posibleng pangalanan nila ang 3 pang ibang senador. Bukod ito sa nauna na nilang inirekomenda sa Office of the Ombudsman na si Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. So ayan yung aabangan natin dito sa Independent Commission for Infrastructure. Yan muna update mula rito sa Taguig. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Ilang miyembro ng Senado ang hindi pumirma sa Senate Sponsorship Bill ng Independent People's Commission. Ang panibagong komisyon na ito ay mag-iimbestiga sa mga korupsyon sa infrastructure projects ng gobyerno. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live.
Evan, sino-sino yung hindi pumirma sa sponsorship bill ng pagbuo ng Independent People's Commission? Okay na ta? Sponsorship bill ng pagbuo ng Independent People's Commission o IPC ay yung mga senador na miyembro ng minority bloc. Inisponsoran kahapon sa Senate plenary session ni Committee on Justice and Human Rights Chairperson Francis Kiko Pangilinan ang Senate Bill No. 1512 na naglalayong buuin ng Independent People's Commission o IPC. Ang komisyong ito ang mag-iimbestiga sa mga korupsyon at katiwalian na nasa likod ng infrastructure projects ng pamahalaan. Sa 24 na mga senador, 16 ang pumirma sa committee report habang 8 naman ang hindi nakapirma dito. Kasama sa walang pirma si Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, Senator Camille Villar, Senator Lito Lapid, Senator Raffy Tulfo, Senator Rodante Marcoleta, Senator Cheese Escudero at Senator Alan Peter Cayetano. Paliwanag ng opisina ni Senator Kiko Pangilinan na siyang nag-sponsor ng panukalang batas, hindi lahat ng senador ay present nang ipaikot ang committee report para sa pagpirma. Si Senator Camille Villar ay nasa maternity leave habang si Senator Amy Marcos naman ay nasa kalagitnaan ng media interview nang kinukumpleto ang mga lagda. Gayunman, naiparating naman sa opisina ni Senator Marcos ang impormasyon tungkol sa committee report. Nakipagpulong na rin nila ang opisina ni Senator Pangilinan sa Chief Legislative Officer ng Minority Leader kaya't naipaalam din kay Senator Alan Peter Cayetano ang tungkol sa panukalang batas. Bagaman hindi siya pisikal na nakadalo sa plenary session kahapon. Bukod rito, hindi rin tiyak kung nakalabas na ang ilang senador ng plenaryo dahil ipinagpatuloy ang pagpapaikot ng dokumento habang nagpapatuloy ang sesyon. Paliwanag pa ng opisina ni Senator Pangilinan, kinailangan agad maihain o maisponsoran ang panukalang batas bago ang sponsorship ng General Appropriations Act o GAA, dahilan kung bakit naging madalian ang pagpapatipon ng sapat na pirma ng mga miyembro ng Senado. Samantala, kapag naisabatas ang IPC, bibigyan ito ng malawak na kapangyarihan tulad ng pagpapalabas ng sapina, pag-freeze ng mga ari-arian, pagpataw ng contempt, pagkansela ng professional licenses, pagbibigay ng immunity at proteksyon sa mga testigo at paglalabas ng lookout orders habang mayroon pa rin fiscal independence upang masiguro ang pagiging malaya nito sa anumang impluensya. Aga kapag tuluyang nabuo ang Independent People's Commission o IPC, papalitan nito ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na unang nilikha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng Executive Order. Yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Magsusumite ng rekomendasyon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Department of Transportation o DOTR kaugnay ng hirit na dagdag pasahe bago o sa mismong araw ng November 17. Gayunman, ayon sa LTFRB, masusi pa itong pag-aaralan ng national government bago tuluyang aprubahan ang hirit na dagdag pasahe. Kahapon, isinagawa ng LTFRB ang public consultation kaugnay ng hirit na dagdag pasahe kung saan dinaluhan ito ng mga stakeholder kabilang ang mga grupo ng transportasyon at mga commuter. Target ng Department of Health o DOH na ma-screen ang 12 milyong Pilipino sa buong bansa sa 2026 para labanan ang sakit na tuberculosis. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, ginagamit na ang AI-powered chest X-rays at WHO recommended NAAT test para mabilis na ma-diagnose ang TB. Gayun din ang all-oral regimen para sa drug-resistant TB na pinaikli ang treatment mula 2 taon noon ay ginagawa na lang 6 na buwan ngayon. Naglaan ang DOH ng 4.2 million pesos sa 2026 National Expenditure Program para sa TB services. Doble ito sa budget ng ahensya ng 2.6 million pesos ngayong 2025. Pinalawak na rin ng DOH ang Tuberculosis Preventive Treatment o TPT lalo na sa mga close contacts ng drug-resistant TB.
Nakauwi na kahapon sa Pilipinas ang 346 na mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga scam hub sa Myanmar. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, 127 sa kanila ang kumpirmadong pinilit na magtrabaho ng iligal, habang ang iba naman ay sasailalim pa sa pagsusuri upang matukoy ang kanilang kalagayan. Ang mga biktima ay na-recruit bilang mga call center agent. Ngunit pagdating sa Myanmar ay pinagtrabaho sa scam operations. 50 Pilipino ang piniling manatili sa KK Park sa Myanmar matapos makumbinsi ng mga among Chino na huwag umalis. Pansamantalang mananatili sa isang pasilidad ang mga biktima kung saan sila ay dadaan sa Victim Identification System ng Interagency Council Against Trafficking. Pangako ng DMW, bibigyan nila ang mga na-repatriate ng transportation, accommodation, financial assistance at livelihood support upang hindi na muling mabiktima ng human trafficking. We will provide the necessary financial and other forms of assistance such as yung employment facilitation because they do need employment alternative options. Hindi acceptable, hindi choice, hindi option ang bumalik sila to any other scam hub or any other irregular or illegal migration track or illegal activity or to become victims once again of human trafficking. We will provide the necessary employment or livelihood facilitation. Isang terror attack ang sanhi ng car blast sa Delhi nitong Lunes na ikinasawi ng 8 at ikinasugat ng 20 malapit sa Red Fort. Ito ang kinumpirma ni Indian Prime Minister Narendra Modi sa isang pulong kasama ang kanyang gabinete. Iniutos na ng pamahalaan ang mabilisang pagtukoy sa responsable sa insidente at tiniyak ang parusang ipapataw dito. Nananatiling naka-high alert ang mga pulis at kalapit na estado habang nagpapatuloy ang investigasyon sa lugar ng pagsabog. Aabot sa 37 ang nasawi matapos mahulog ang isang bus sa bangin sa bulubunduking rehiyon ng Arequipa sa South Peru. Ayon sa lokal na otoridad, 36 ang nasawi sa lugar mismo ng insidente habang isa ay nadala pa sa ospital subalit binawian din ng buhay. Maraming pasahero rin ang nasugatan kabilang ang isang 8 buwang sanggol at 2 bata habang 26 ang ginagamot pa sa ospital kung saan 3 rito ay nasa malubhang kondisyon. Ayon sa mga ulat, ang bus ay bumibiyahe mula Chala papuntang Arequipa nang sumalpok sa isang van bago mahulog sa bangin na may lalim na humigit kumulang 200 metro. Bubuksan na ang US government matapos pumasa ang funding bill sa House of Representatives ngayong gabi. 6 sa mga Democratic representatives ang sumama sa mga Republicans upang bumoto sang-ayon sa continuing resolution ng US funds. Inaasahang lalagdaan ito ni President Trump bukas na magiging hudyat ng pagtatapos ng pinakamahabang government shutdown sa kasaysayan ng US. Matapos mapirmahan ni Trump, inaasahan ng makakabalik ang libu-libong federal employees na layoff at mabibigay na ang back pay ng mga nagtatrabaho ng walang sweldo sa loob ng 41 araw. Sa kabila ng mapupondohan din ng bill ang food aid para sa mahihirap sa US. Hindi naman kasali sa kasunduan ng 2 partido ang healthcare subsidies na ipinaglaban ng mga Democrats na naging sentro ng usapin sa government shutdown. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Juan, Kapitulo 4, versikulo 23 na nagsasabi, "Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya."
At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.